Ikalawang bugso na ng taas presyo ng petrolyo. Kumakayod pero kakarampot lang ang kinikita ng ilan nating kapatid na tsuper. Ang iba nga namamasada na ng dalawang jeep para lang mapunan ang pangailangan. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, day 2 pa lang pero kaya pa ba nila? Cheryl, Julius, tama kayo dyan. Pangalawang araw pa lamang mula nang magpatupad ng mega oil price hike, pero yung mga nakausap natin mula sa mga jeepney driver hanggang sa mga pasahero matinding umaaray dahil nga sa mga epekto nito. At ang ilan nga ng mga jeepney driver na nakausap natin dumidiskarte na para lamang maitawid yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamasada. Naabutan namin ng jeepney driver na si Christopher Salcedo sa terminal na ito sa Nagtahan sa Maynila. Isa siya sa libu-libong namamasada na umaaray sa pagsipa ng presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Ang dating 500 na take-home niya ay natapyasan palalo. Kaya naman ang Jeepney Operators and Drivers Association nila napagdesisyonang mag-alternate o salitan muna sa araw ng pagbiyahe. Sa ganitong paraan daw ay nakakapasada pa rin sila at nakakapuno ng pasahero. Ang ginawa na lang namin, yung ruta namin, hinahati na lang namin yung biyahe para lahat makikinabang, kikita. Kasi kung sabay-sabay naman kaming lahat babiyahe, mapupunta lahat sa diesel. Wala naman kaming may uuwi kasi maggagawan kami ng pasahero. Sa taya ng transport group na Piston, umaabot sa 1,815 pesos kada 30 liters ang nawawala sa kita ng mga traditional jeepney kada araw. Sa buong buwan naman o 25 days of work ay aabot yan sa mahigit 45,000 pesos na natatapyas sa kanila. Kaya ang tsuper na si Rose Tapagal napipilitang rumakit sa ibang jeepney sa mga araw na di siya naka-assign na pumasada. No choice kundi magdoble kayod lalo't siya rin ang sumasagot sa pampagamot ng kanyang amang may sakit. Pagka hindi babiyahe, tatanungin ko kung babiyahe siya. Pag sinabing hindi, kung ina-arbor ko para bago ako umuwi, kahit paano ko yan, may 1,000 ako makauwi. Kanina, inanunsyo ng DOTR at ng DSWD na sisimulan na ang pamimigay ng 5,000 pisong transport subsidy sa mga driver sa darating na linggo. Magsisimula ang rollout ng ayuda sa NCR. Uunahing bigyan ang mga tricycle driver. Susunod ang mga jeepney driver at taxi drivers. Hati ang opinyon ng mga tsuper dyan. Makakatulong yung fuel subsidy. Opo, maano naman yun, sir. Kulang na kulang po yun. Bakit, sir? Ilang araw lang mong gagamitin yung subsidy na binibigay nila. Dapat nila dagdagan pa yun. Ang mga commuter naman, aminadong maging sila ay naghihigpit na rin ng sinturon, lalo't lahat raw ay maaapektuhan ng oil price hike. Yung simpleng 5 piso po, ang laki na po nun para sa akin. Tulad po na nangungupahan po ako, syempre, tapos gastusin ko sa school. Talagang kahit simpleng 5 na sa tingin po nila na bababa, laki po ng epekto sa akin. Pag tumaas ang gasolina, lahat yan tataas. Pati Meralco, pati Nawasa, lahat yan apektado. Pag tumaas ang pamasahe, taas ang sweldo. Ang grupong Electric Vehicles Association of the Philippines naman, kumpiyansang hindi sila maaapektuhan ng taas presyo ng langis. Ayon sa kanila ay mas magandang option umano ang mga electric vehicles o EV sa panahon ngayon. Kahit pa magtaas ng rates ang kuryente, hindi pa raw nila ito iniinda ngayon. Yung power supply yung pinag-uusapan, 90% or 95% of the EV users charge their car at home. So it's just another part or dagdag ka lang ng appliances like an aircon na magkukonsume ng power sa iyo. Cheryl, Julius, makwento ko lang yung pinuntahan namin kanina na jeepney terminal doon sa may Nagtahan area sa Maynila. Originally, mga nasa 60 units yung bumabiyahe doon. Pero dahil nga sa nangyaring pagtaas ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo at naging alternate na yung system nila, 30 jeepney na lang yung bumabiyahe at pumapasada kada araw. So ang sistema nila dyan, merong MWF, merong TTHS, ganun ang diskarte na ginagawa nila ngayon. At ayon din sa nakalap naman nating impormasyon kanina, kung sakali man daw na tumaas ulit yung presyo ng gasolina at ng mga diesel na yan, nakatakda raw ulit mag-provide ng second na batch naman ng pamamahagi ng fuel subsidy or transport subsidy yung mga ahensya ng pamahalaan.
Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.